Ang dami nga niyo pala naming inagawa din sa bukid ngayon mga kamangyan. Kaya kako ay magaluto na rin ho ako ng karning manok. Ay for the go. Ay maaga nga niyo pala kaming ginising ni tatay. Gawa na nagyakago din sa bukid. Magalinis-linis daw ho kami din sa paligid. Tapos magatanim daw ho nung gabi. Aroy Ay pagkarating nga niyo namin din sa bukid, kako ay maya-maya naman ho kami maglinis. Magaluto ho muna ako nung aulamin namin mamaya. Gawa ng panigurado ay mapapagod kami. Natatawa na nga niyo kami diyan mga kamangyan. Gawa ng tuwing mapunta na lang ho kami din sa bukid, ay para na kami laging gapiknik. Maganda nga ni hong magpupunta at magtambay ngayon sa bukid mga kamangyan. Gawa na hanggang ngayon ho, ay ramdam pa rin yung tag-init. Ang isa pa ho doon, sobrang berde na ng paligid. Gawa na nagasibulan na ho yung tinanim na palay nung nakaraan. Pero arehong si tatay, gusto nga ni, ay umulan-ulan naman din sa amin. Gawa ng kawawa nga ni ho yung palay. Ay sa sobrang init ho, ay nagabitak-bitak na yung mga lupa. Kahit nga ni ho yung tubig din sa sapa na malapit din sa amin, ay medyo paiga na rin ho yung tubig. Ay miski nga ni yung balon namin, ay paubos na rin yung tubig. O ay baka naman kayo ay magpadala diyan. Huy, wag na. Alam nyo gaw mga kamangyan, kapag nagabasa ho ako sa comment section, ang dami kong nababasa na tuwan-tuwa sila kapag andin ako sa bukid. Lalo na raw ho yung mga nasa abroad, kapag namimiss daw ho nila yung mga probinsya nila, nanonood lang daw ho sila ng video ko. Ay for the go. Pero sa tunay ho mga kamangyan, kahit nung bata pa ho ako, ang hilig ko talaga magsasama sa bukid kina nanay, kay tatay. At dahil nga ni ho bata pa ako noon, lagi na lang ho ako nahuhulog doon sa pilapil, ay di ang pagkaputik. Gustong-gusto ko kasi nun makita yung view sa bukid, tas ang dami hong ibon. Tapos sa sobrang lakas ng hangin, yung gulo-gulo na bagay yung buhok mo, gayon. So yun na mga kamangyan, balik ko muna tayo din sa aking inagawa. Bali naglagay lang ho muna ako diyan ng bawang, patis, paminta, kalamansi juice, itlog na nabili ko lang diyan sa labasan. Tapos minasage ko lang para unuot yung lasa. Huy, OA. Binabat ko nga nilang ho yan ng konting minuto mga kamangyan. Pero kung marami ho kayong time, kahit ibabad nyo ho ng mga 80 days, huy, sobrang tagal no, nabulok na. Ay, for the go. Dini naman ho sa isang lagayan, ay naglagay ho ako ng harina, pamintang durog, paprika, at saka ho, hinalo-halo ko lang ho ng kaunti. Areho pala yung breading doon sa chicken mga kamangyan, para ho mas masarap. Namiss ko na ho kasing kumain ng fried chicken mga kamangyan. Parang ang last ko pa hong kain nung 2003. Huy, ang tagal naman nun. Ang alutuin ko ho pa ng fried chicken ngayon mga kamangyan, ay yung fried chicken na hindi nyo pa natitikman. Huy, akala mo, chef. Areho kasi ay yung recipe ni nanay. O, syempre, nakakatikim lang kami magkakapatid. Huy. Naikwento ko na nga niyo pala sa inyo mga kamangyan na madalang lang ho kami makatikim ng karne dati. Gawa ng syempre, ginto na ho yung presyo nun. Miski ho sa mga Jollibee, sobrang dalang lang ho talaga namin makapunta. Kaya arehong si nanay, si imbento. Huy. So, ang agawin ho niyaan, kunyari, nag-anihan. So, syempre, may konti-konting budget. Mabili ho yun ng karning manok, tapos aprituhin ho niya ng ganyan. Tapos sasabihin ho niya sa amin na yun ho, yung karne doon sa Jollibee, parehas lang ang lasa. O syempre, dahil bata pa naman ho kami, syempre, paniwalang-paniwala. At dahil nga niyo, medyo na parami-rami pala yung nabili ko hong karning manok, ako, ay aihawin ko na lang ho yung iba. Naku, ay matutuwa na naman si paring Jun dahil may pampulutan na naman. Ay, for the go. After ko maglagay ng toyo at saka bawang, ay sinunod ko naman nung ilagay aring sibuyas, kalamansi juice, pamintang durog, dahon ng laurel at saka kulang ho. Minasage-massage ho para naman kumapit yung lasa. Huy! Nagatong na nga niyo pala ng apoy diyan si tatay mga kamangyan para raw ho makapagluto na ako. Naglagay na nga niyo pala agad ako diyan ng mantika tapos dinami-damihan ko na nga niyo. Gawa na kailangan ho talaga ilubog sa mantika aring karne. Tinulungan na nga niyo pala ako diyan ni tatay. Ano ba? Huy! So ayan ho, isa-isa ko na hong prinito arehong mga karning manok. Sobrang excited nga niyo ako na maluto na yan mga kamangyan. Gawa ng feeling ko ay bata ako tuwing nakain ako ng mga fried chicken, ganyan. Huy, iba naman. Ay, after ilang minuto nga niyo mga kamangyan, ay garni na ho yung itsura. Kaya ho, isa-isa ko na hong nilagay din sa isang lagayan para syempre mapalamig na. Grabe, sobrang nakakataka mo talaga yung garning itsura mga kamangyan. Kaya nga niyo, sabi ko, kapag nagkaanak na ako, ganito din yung iluluto ko sa kanila. Huy, iba naman, napaka-advance. Pero alam nyo gaw mga kamangyan, sobrang hilig ko talaga ho sa fried chicken kahit dati pa. Tapos tanda ko ho no, nung college pa ako, syempre nagatipid-tipid, ganyan. Ang inabili ko ho na ulam ay yung fried chicken ho doon sa labasan. Parang 15 to 20 pesos yata yung isang piraso. Tapos sobrang liit lang nun. Gawa lang yung mga malalaki parang nasa 30 to 50 pesos na. Alam nyo gaw yung parang pinagprituan ng mantika parang mga 2 weeks na. Pero masarap. Tapos ang agawin ko ho doon ay ahatiin ko para yung kalahati sa tanghali. Tapos yung isang kalahati ho ay sa gabi. Tapos adamihan na lang ng
kanin para mabusog-busog. Uy, grabe naman. Syempre ho, mas masarap pa rin fried chicken kapag meron hong gravy. Halaka. Madali lang ho rin gawin mga kamangyan. Mga 5 minutes lang ho, tapos 5 ingredients lang ho kailangan. Ay, may pagayon. So una ho, cornstarch, tubig, toyo, beef cube, at saka ho, aring Alaska Classic Evaporated Filled Milk. O, kompleto na ho yan. Baka kayo malito pa ha. Paborito nga yung gamitin niya ni nanay. Gawa ng gawa ho yan sa tunay na gatas. After nyan, pwede na hong ilagay sa apoy. Tapos, halu-haluin lang ho hanggang sa maluto na. Hindi kadali naman. Maya-maya nga ni ho mga kamangyan, inilagay ko na rin ho aring paminta. Grabe, sobrang bilis lang ho talaga na rin gawin mga kamangyan. Para kayong kumain sa mamahaling restaurant. Huy, OA. So, ang pangalan ho na rin ay Sustansya Yam Gravy. Halaka, may pangalan. Ay, masustansya ho dahil nga ni ho merong tunay na gatas. Tapos, syempre yum. Dahil nga ni masarap. Huy, buhat bangko. Ay, kung gusto nyo ho ng exact recipe na rin mga kamangyan, o ay say rin na. Arin na rin ho yung procedure para hindi ho kayo mahirapan. Hala, pag naluto yan, kailangan nyo akong bigyan. Huy, ba naman. Ay, sa sobrang gutom nga niyo mga kamangyan, ay hindi ko na ho nasunod yung exact measurement diyan. Ay, nagdoble ko nga niyo ho yung mga ingredients na nakasulat diyan. Pero ayos lang naman ho. Dahil marami naman ho kami din sa bukid. Ay, for the go. At after ilang minuto mga kamangyan, ay arin na ho yung ating gravy. Ay, grabe naman yung. After ko ho magluto, ay sabi naman ho ni tatay, ay maya-maya raw ho kainin. Gawa ng aihawin daw ho niya. Aihawin niya raw ho yung tirang karne kanina. Konti lang naman ho rin mga kamangyan. Parang saktong-sakto sa pampulutan mamaya ah. Tumulong-tulong na nga niyo ako diyan para sabihin ni tatay na hala, ang bait ng anak ko, pwede na tong pag-asawahin. Huy, hindi gayon. After maluto ka ako, ay magawa naman ho ako ng sausawan. So, din ho sa toyo, naglagay lang ako ng bawang, sibuyas, paminta, kalamansi, kamatis, at saka ho aring sili. Tapos sinalo-halo ko lang ho. Ay, grabe naman, nakakapanglaway. Hindi na nga niyo makapaghintay aring si Lula, at saka ho yung aking kapatid. Kaya ayan ho, at panay ang kurot diyan sa inihaw. Ay, wari ko hindi pa nagasimula, ay busog na. At dahil nga ni ho, wari ko hindi na mapigilan yung gutom na rin mga kasama ko. Kako, ay siya, sige na. Kain na ho muna kami bago kami magkikilos din sa bukid para rin may energy. Wow, energy! Natatawa pa nga ni ho ako diyan mga kamangyan. Gawa ng habang nakain ho kami, ay halos wala nang imikan. Ay, gutom na gutom yan. Mahaba-haba pa naman ho yung oras mga kamangyan. Kaya kako din kay nanay, ay dahan-dahanin yung kain. Huwag mong dali-daliin. Aba naman. O ay siya, kumuha na rin ho kayo ng bahaw diyan mga kamangyan. Gawa ng marami-rami ho rin aking niluto ha. Ay, hindi ho namin na rin kayang ubusin. Ay, huwag nang mahiya. Parinin na agad. Ay, binaman. After ho namin kumain, ay ayan na ho si Lulang Lagring at aring sinanay. Ay, kakukulit. Nagsasayaw na din sa bukid. Ay, kung alam ko lang ho, na ganyan yung epekto ng ulam, ay hindi ko na pinakain. Huy, wag gayon. Nagsimula na nga ni ho kami maglinis din ng mga kamangyan. So, ayan ho si nanay at nagwalis ho diyan. Sobrang ganda nga ni rin ho ng panahon ngayon. Hindi nagaulan at hindi rin naman ho sobrang init. Ay, sabi ko nga ni ho, ito na yung araw na pinakahihintay ko. Hoy, hindi man yung proposal. Walang gayan, hoy. Ari naman nung si tatay ay nagsimula na magtabas ng pilapil din eh. Tapos kami naman ho ni Lula ay nagtulong na ho sa pagtatanim ng gabi din eh. Bilib na bilib nga ni ho ako diyan kay Lulang Lagring. Gawa ng pagkalakas. Ay kahit pa nga ni Rohusyo paakyatin ng bundok ay kayang-kaya niya. Ay, sana all. Mantalang ako ho, ay kuntindo ka lang diyan. Ay parang hingal na. So ayun na nga ni ho mga kamangyan. Alam nyo naman ho, na gustong-gusto ko ho talaga yung garning gawain. Yung nagatanim, yung natulong ho din sa bukid. Hindi ho namin nararamdaman yung sobrang pagod dahil nga ang ganda ng paligid. Nakakalanga po kami ng sariwang hangin. Gustong-gusto ko nga ni rin ho yung gatambay din eh. Gamuni-muni, ganyan. Tapos mapapakinggan mo yung huni ng ibon. Tapos maiisip mo siya. Huy, hindi yung kasali. Pero ho, seryoso mga kamangyan. Once na may problem kayo sa work ninyo, sa pag-aaral ninyo, sa family, friends, or partner ninyo, o kaya naman ay sarili ninyo o kung ano pa mong problema yaan, try ho ninyo magmuni-muni, maglakad-lakad diyan, tingnan nyo yung paligid. Lalo na ho yung garning bukid. Ay grabe, para talagang may magic. Parang kukunin niya yung mga problema mo. Huy. So ayun na nga niyo mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng tig to 2,000 Gcash. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ho aring video, ano? O ay siya, hanggang din na lang ho aring ating video. Gawa ng kami magatanim-tanim pa din ay. O bye-bye na, love you. Huy, benamain.